Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Isang kontraktor, sumulat kay Senator Rodante Marcoleta, gusto nang magsalita. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Hindi lamang contractors at DPWH ang sangkot sa mga anomalya ng flood control projects, kaya dapat hindi lamang sila ang maimbestigahan. Sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na naging kasangkapan lamang ang mga contractors, kaya hamon niya sa mga ito na magturo na upang matukoy na ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Alam naman po ninyo, ang kasasangkutan niyo, puro plunder po ito eh. Puro plunder ito. Pagka sa gilitan na ba ng leeg, gusto nyo kayo na lang, magturo kayo. Ayon kay Marcoleta, may lumapit na sa kanyang isang kontraktor na nais magsiwalat ng kanyang nalalaman sa anomalya ng flood control, pero hindi pa niya ito makausap dahil sa banta para sa kanyang kaligtasan. Pero paliwanag ni Marcoleta, maaaring magkaroon ng kasunduan ng komite at ang kontraktor na nais magsalita kaugnay nito. Pwedeng makipag-deal, halimbawa ang komite sa kanila, o sige, ganito na lang. Siguro we withhold namin ang criminal prosecution. Siguro civil na lang ang magiging pananagutan nyo. I-indemnify nyo yung government. Ibalik niyo yung pera. Talagang maliwanag naman na walang project eh. Ngayon, patulong kayo sa mga sa mga funding companies na nag-post ng mga surety bonds at mga performance bonds para hindi naman kayo mahirapan. At para maisawalat na ang nangyaring korupsyon sa flood control projects, tuloy pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw sa kabila ng sama ng panahon. Karamihan na rin sa top contractors ay dumalo sa pagdinig, kabilang na sina Sara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor at Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Party List Solan, nanawagan sa lahat ng sangay ng gobyerno na tumalima sa atas ng Pangulo na lifestyle check. Nanawagan si SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa lahat ng sangay ng pamahalaan, lehislatibo, hudikatura, constitutional commissions, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, na tumalima sa inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lifestyle check. Ayon kay Brother Eddie, ito ay upang masiguro na hindi napupunta sa bulsa ng iilan ang pera ng bayan, isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang transparency, accountability, at tiwala ng publiko sa pamahalaan. Diit ng mambabatas na buong puso niyang sinuportahan ang direktiba ng Pangulo na magsagawa ng lifestyle check sa mga matataas na opisyal ng ehekutibo. Kaugnay ito ng mga kontrobersya hinggil sa mga questionabling proyekto sa flood control at nakikita bilang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanumbalik ng pananagutan sa pamahalaan. Gayunpaman, binigyang diin ng mambabatas na ang hakbang ay dapat masiguro na comprehensive, tapat at tuloy-tuloy, at hindi lamang symbolic action upang tunay na papanagutin ang mga nagkamal ng yaman sa ilegal na paraan. Sa iba pang balita, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa kanilang mga produkto. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 70 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina at kerosene, habang ang diesel ay nagtaas ng 1 piso sa kada litro. Itinuturing na dahilan ng Department of Energy na ang tensyon pa rin sa gitnang silangan, at ang ipinatupad ang taripa ng US. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.